pag-aralan natin ngayon ay rightly divided bilang 22, na may pamagat na nakapagliligtas ba ang kautusan? Maraming tao ang naniniwala na ang pagsunod sa kautusan ang daan upang maging matuwid sa harap ng Diyos. Ngunit ano ba ang sinasabi mismo ng kasulatan? Makapagliligtas ba ang kautusan? Sa araling ito, hahayaan nating ang salita ng Diyos ang sumagot. Sinabi ni Apostol Pablo sa Galacia, Kabanatang 2, Talatang 16, ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Napakalinaw ng mensahe. Walang taong naging matuwid sa Diyos dahil lamang sa pagsunod sa kautusan. Ang katuwiran ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo. The law reveals sin. Ayon sa Roma Kabanatang 3, Talatang 20. Sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ang kautusan ay parang salamin. Hindi nito nililinis ang maruming mukha. Ipinapakita lamang nito ang dumi. Ganoon din ang kautusan. Ipinakikita nito ang ating kasalanan, ngunit hindi nito ito kayang alisin. Sinabi ni Pablo sa Roma Kabanatang 3, Talatang 28. Ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ang kaligtasan ay hindi gantimpala sa mabuting gawa. Ito ay kaloob ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. If there had been a law. Sa Galacia Kabanatang 3, Talatang 21. Sinabi ni Pablo, kung may ibinigay na kautusan na makapagbibigay buhay. Pansinin ang salitang ikong. Ipinapakita nito na walang kautusang ibinigay ang Diyos na may kakayahang magligtas. Kung mayroon man, hindi na sana kailangan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang hindi kayang gawin ng kautusan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Si Hesu Kristo ang namuhay ng walang kasalanan. Siya ang tumupad sa buong kautusan. At sa krus ay binayaran niya ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kay Kristo lamang matatagpuan ang tunay na katuwiran. Application. Mahalaga ang mabubuting gawa. Ngunit ang mga ito ay bunga ng kaligtasan, hindi dahilan ng kaligtasan. Hindi tayo naliligtas dahil sumusunod tayo. Sumusunod tayo dahil tayo ay iniligtas na ng biyaya ng Diyos. Gospel. Ang ebanghelyong nagliligtas sa panahong ito ay ito, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, siya ay inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay pinawawalang sala sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Hindi makapagliligtas ang kautusan. Ipinakikita lamang nito ang ating kasalanan. Si Hesu Kristo lamang ang makapagliligtas sa sinumang sumasampalataya sa Kanya. Saliksikin natin ang kasulatan araw-araw at patuloy nating hatiin ng matuwid ang salita ng katotohanan. At kung nagustuhan mo ang besyong ito, please subscribe, like and share na din po para mas marami pa ang makapanood ng ating video.